Ano kaya ang sasabihin ng hindi niya itinuloy? Kapag nakita siya, mukhang nahulaan kaagad yun ni Kiana at bumuntong hininga. Ang itanong mo kung anong gagawin ko sa kanila o paano ko sila pakikiharapan habang alam ko sa sarili ko kung anong ginawa nila sa akin. You have nothing to be ashamed of, Kiana. You were the victim here. Bumuntong hininga ito tapos ay naupo. Huwag nilang asahang tatratuhin ko sila ng maayos. Una sa lahat, hindi ko alam kung sino sa kanila. At least isa man lang sana okay na. Pero biruin mong apat? Umiling ito na tila dismayado sa sarili. Naalala ko na hindi makapaniwala si Lola nung sabihin ko na hindi ko alam kung sino ako. Galit na galit siya. Sabi niya bumalik na ako kay Papa pero naintindihan din niya pagkatapos. Inaalagaan lang niya ako. Nakiusap siya sa principal na hayaan ako makagraduate kahit buntis na ako. Hindi yun alam ng lalaking yon ang lahat ng pinagdaanan ko. Hindi ko alam kung nung panahon na yun tanga siya na hindi niya alam kung makakabuntis siya o sadyang wala lamang siyang pakialam. Hindi siya nakaimik. Tinamaan siya doon. Ganon din kasi siya. Tulad din sa mga lalaking iyon na hindi responsable. Nagtataka ko nung pinagdaanan ni Olive ang nangyari sa akin kasi parang baliwala lamang sa kanyang lahat. Sa pagkakaalam niya, ganon din ang nangyari kay Olive pero nagpatuloy ang babae sa pagpapamarka. Alam niyang ito'y walang marka sa katawan dahil hindi niya ito nagustuhan ng initiation. Ang tayong pagkakamali ni Olive, nililang ito sa katotohanan ng mga pinagdaraanan nito. At naniniwala siya sa mga kwento dahil wala naman sa itsura ni Kiana ang papasok sa isang bagay na hindi nito nauunawaan. She is quite intelligent. She was fooled. That's why she got molested. Sigurado ka bang ihatid mo to sa eskwelahan? Yon ang malumanay na tanong ni Belen kay Asher habang hawak itong illustration board na ginawa ni Elora bago na aksidente. Opo, nangako po ako sa kanya na ihahatid ko siya sa teacher niya. Ibibida raw po niya ang papa niya Nakakahiyaman pero masaya siya na obliga ka patuloy na gawin to. Wala pong problema, Lola Belen. Pupunta rin po ako sa office pagkahatid ko. Sige, ako na may pupunta ng ospital para samahan na mag-ina. Babalik po ako doon mamayang gabi. Kinuha niya sa matanda ang illustration board at saka umalis siya para ihatid yon sa eskwelahan. Na makasakay si Asher ng sasakyan ay saglit niyang tinignan ng family tree. Wala rin nakalagay na ibang litrato, kaibilan lang, sa isang matanda na mukhang lolo ni Kiana, sa isang babae na kamukha ni Belen. Tapos ay si Kiana, sa tabi ng dalaga ay siya, tapos si Elora na. He smiled. Sa ilalim ng puno may tricycle na naka-drawing. Naroon ang litrato ni Mang Agosto. He found it so cute. Dumating siya sa eskwelahan at personal siyang bumaba. He asked the card for the kinder room. Nang ituro yon sa kanya, agad siyang pumunta. Hindi pa naman mag-uumpisa ang klase. Nakatayo pa lang ang mga bata at ang guro ang nag-ooperate ng telebisyon. He knocked at the door. Agad na tumingin ang teacher na siguro nasa mid-30s na rin. Lumapit iyon sa pinto at binuksan. Good morning. He greeted with a smile. Halatang natulala ang babae sa kanya. Yes, sir? I want to submit this. Are you Elora's teacher? Yes po. Inabot niyang illustration sa babae at tiningnan nito iyon. Ikaw po ba ang papa niya? Indeed, sagot niya. Sabay tango. It's a very long story, ma'am. Opo, kamusta na pala siya? She just got out from the ICU last night. Maayos na po siya pero kailangan pang maperahan para sa braces sa likod niya. Oh, I'm sorry to hear that. May ginagawa kaming video para kay Elora. Actually, we're about to tape it now. This is the new wake-up song before I start the day. Great! I can record it and let her watch later. Sige po, Mr. Cervantes. Aniya kaya tumangot at bumalik sa may pisara. Kid, he is Mr. Cervantes. Papa siya ni Elora. Greet him. Good morning, Papa. Natawa siya dahil mas malakas yon sa salitang Mr. Cervantes na siguro nahirapan ng mga batang banggitin. Nihanda niya ang kanyang smartphone para mag-record ng mga batang cute na cute. Ang guro naman tinapos ang pag-ooperate. Pumesto yon sa mga may bata at maya-may tumugtog na ang telebisyon. Nag-umpisa siyang mag-record na mag-umpisang sumayaw ang mga bata. He was smiling as he watched the kids. Naiisip niya sana naroon sa Elora at sumasayaw. Gusto niyang makita iyon sa sumasayaw. Okay, what will you say to Elora? Say, get well soon, Elora. We miss you. Sinabi naman yun ng lahat kahit nabulol pa halos ang karamihan. Thank you.
Sagot naman niya sa kabila ng pagiging emosyonal. She will watch this later. Thank you, ma'am. Thank you rin po, Mr. Cervantes. Sana'y makasama na namin ulit sa Elora sa Moving Up. You definitely will. Tumalikod siya at lumabas na ng classroom na iyon. He is also hopeful, pero naka-wheelchair man sigurado pupunta ang bata. If by that time hindi galit sa kanya si Kiana dahil sa mga ibang bagay na nililihim niya. He will throw a kid's party for this little girl, like what his father used to when he was still a kid. Nang lumaki na kasi siya, iba nang hinihingi niya sa ama, hindi na party. Ngayon nakakamiss pa lang maging bata. Tumamanda na siya na hindi niya namamalayan. Pagdating niya sa opisina, ay ipinagsend kaagad niya kay Kiana ang video. Morning, Ate V, he said and yawned. Good morning, PA. Bati ng babae sa likod ng mesa. Pinagmamasdan siya. Puyat po kayo. Oh, I am. Pero mukha po kayo masaya. That's true as well. Manguhula ka na pala, Ate V. Napangiti ito. Naalala mo yung bata na karga ko rito? Ah, yun pong cute na bata? Anak ni Miss Pedrosa? Exactly. Naaksidente siya. Po? Kumusta naman po? Diyos ko, kawawa naman. Bulalas ito kaagad. Alam niyang likas kay Violeta ang pagiging mahilig sa bata dahil marami itong pamangkin. Kaya alam niyang di peke ang ekspresyon nito. She's okay now. She's getting better. Mabuti naman po. Nakakaawa mga bata na paano po siya? Nabangga na sa sakyan. Napasinghap ito at napatakip pa sa bibig. Mga reckless driver naman hindi alam ang salitang disiplina sa pagmamaneho. Nandadami pa ng insending bata eh. Pagkasabi noon, gumalaw ang mga mata nito, papunta sa may likuran niya, kaya naman kaagad siyang lumingon. Nakatingin si Ava kay Violeta, tapos ay tumingin sa kanya. Hi, Asher. Anang babae kaya, tumango siya. Hindi siya ngumiti dahil naiinis siya sa pamilya nitong nagmamanipula ng batas. Ava, kaswal niyang sabi. Sinong na ospital? Tanong nito sa kanya. Kiana's daughter. She was not attending the internship. Oh, poor woman. Hindi mo ba alam na si Olive ang nakabangga? Si Olive? Nanlalaki ang matang sabi nito. I knew she had an accident but ang sabi nila tatanga-tanga naman daw yung ina ng bata. I didn't know that it was your intern. Ganun ho talaga mga reckless driver. Sinisisi pa ko ang biktima. Sagot naman ni Violeta. Excuse me? Were you there for you to say that? Walang nangangailangan ng opinion mo. Mataray na sagot naman ni Ava. That's enough, Ava. Pasalamat si Olive na nabuhay ang bata dahil kung hindi, hindi ko alam. Anyway, anong sadya mo? Malamig na tanong niya rito. I just came to remind you about tonight. Hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. I know you're busy so I personally came to help you remember. Oo nga pala. Nakalimutan niya na dahil nasa kay Elora lang ang isip at focus niya. Hindi siya umimik. Kung siya lang ayaw niyang pumunta kaya lang nasa guest list na siya. Yun lang ba? Yun lang ang naging sagot ni Asher. Yes, that's all. I better get going. Baka malate ako eh. Paalam nitong sumulyap pa sa relo. Tumango siya at tumalikod na rin. Inunahan niya to para lumayas na to. Hindi siya lumingon at pumasok ng tuluyan sa loob ng office niya. Marami sa kanya naghihintay na trabaho ngayong araw at kailangan niyang tapusin yon. Tinignan na muna niya ang kanyang messenger para basahin ang reply ni Kiana. Sabi niya nasa office na siya. Okay. Pinapanood niya siyang video. Masayang masaya siya. Inihintay ko si Dr. Mariano. Kakaalis lang ni Yolo. Okay babe, I will work now. Isang sticker na nakakindat ang reply nito kaya napangiti siya. That's enough reason for him to start his busy day. Nasa kalagitnaan si Kiana ng pagkukwento sa anak niya nang biglang may kumatok sa kwarto. Napatigil siya sa pagbabasa ng smartphone. Para lumingon. Nasa labas ang lola Belen niya. Bumibili ng pagkain kasama ni Mang Agosto. Kasama kanina ng dalawang dumating ang may-ari ng paupahan. May dalang prutas para kay Elora, pero umuwi rin sila dahil walang tao sa bahay. Wait lang baby ha, open ni mama ang door. Pinahid niyang labi nito dahil kumakain to ng lugaw. Lumapit kagad si Kiana sa pintuan at binuksan yon, pero tila siya naparelisa na makita niya ang isang lalaking nakatayo roon. Gwapo, may mabibilog na mga mata, itim na itim tulad ng sa anak niya. Sus ko? Agad na naparunok si Kiana. Ang dibdib niya ay tumahip ng husto sa kaba at pagkamuhi. Kahit na walang magsalita o magsabi, parang alam na niya kung sinong lalaking ito. Sumilip siya na nagniningan sa mga panga at nakita pa niya ang tatlong kalalakihan pa. Lalong sumidi ang nararamdamang galit ni Kiana na makita niya si Olive
na kasama ng mga ito. Lahat ay nakatingin sa mukha. Anong ginagawa mo rito? Matigas na tanong niya sa babae. As promised, pinapunta ko sila. Wala nagsabi na papuntahin mo sila. Galit na sigaw niya sa mga ito. Magsilayas nga kayo? Gusto niyang umiyak pero pinigil niya. Sawa na siyang umiyak. Kailangan na niyang maging matigas ngayon at palaban. Kung noon kaya siyang pagtawa ni Olive, hindi na ngayon. Come on, Kiana. This is not the time for drama. Busy rin sila pero nasabihin ko matino silang kausap at taas silang pumunta dito. You are not 15 anymore. Come to think of it. They're all in their 30s. Stable. Huwag ka mag-isip bata sa karapatan ng anak mo. Litanya sa kanya ni Olive. Ikaw, anong karapatan mong gawin to ngayon? At dito pa talaga? Kung pambayad to sa utang mo aksidente, pasensyahan tayo dahil itutuloy kong demanda ko sa'yo. Oh God, I don't care. Kung ayaw mo, di wag mo. Basta eto sila at wala na akong pakialam sa buhay ninyo. Galit na sabi ng babae sa kanya na may kasama pang pag-irap. Bigla siyang hinawakan ng lalaking matangkad sa lahat. He held on her elbow yet she immediately brushed it off. Don't touch me, she said, gritting her teeth. Tumikim to matapos na itaas ang dalawang kamay. Okay, anito sa malalim na boses. Miss, we're here to talk to you. At least please be casual. Ayoko man kampihan si Olive. Tama naman siya. Miss, we were here to talk to you. At least please be casual. Tama siya. Hindi na nga kami bata. May gusto kaming linawin sa'yo para maintindihan mo lahat. Noon. Hindi siya umimik. Lalo pa nang umarko ang kilay ng lalaki. Di na ba nakikiusap sa kanya? Kung isa sa amin o isa lang sa amin, at least bigyan mo ng pagkakataon na maging responsable. Kahit sabihin mong huli na. Tumingin siya kay Olive gamit ang nagbabagang mga mata. Iirap-irap ito na parang walang pakialam sa mundo. Noon lang niya napansin na ka-uniform ang babae. Umikot-ikot sa utak niya ang sinabi ng lalaki sa kanya. Ba't parang may pakahulugan? Na alam na kung sino ang ama ni Elora. Ba't pakiramdam niya yun mismong ama at hindi ang tatlo pang lalaki na nasa harap niya ngayon? Kiana suddenly felt dizzy. She can't take this? No, not today. Umalis na kayo. Hindi itong tamang panahon para kausapin niyo kung mga demonyo kayo. Halos magtagay sa mga bagang niyang sabi dito. And when is the right time? Tanong ng isang lalaki na nakapustura din. Di mapugto ang titig ng mga to sa kanya at gusto niya makaramdam ng pagkailang, kahihiyan. Pero bakit? Wala siyang ginawang masama. Ang mga ito ang meron. Tinaas lalo niyang noo para ipakita sa mga ito na wala siyang pakialam. Mukhang may mga sinasabi sa buhay mga taong to, base sa forma para may mga sari-saring propesyon, na wala siyang balak alamin kung ano. She's not interested. Nakakonfine ng bata. We have the right to know right away who's the father. Anang lalaki sa malapit sa kanya. Ito ang masigasig magsalita na para bang napaka-interesado nito sa anak niya. Do not use that on me, mister. Ako magsasabi at hindi ikaw. Sino ka ba? Darating kayo tapos magpupumilit kayo sa mga gusto ninyo? Di naman kami nagpupumilit. Gusto lang namin makita ang bata. If Olive told me so before, dapat matagal na ako lumapit sa iyo. Lumipad ang mata niya sa lalaki. Ito marahil ang Wolf Zubiri. He is the eager one and he was using the pronoun me and I. Napakanot-noo siya. Sumama kami dahil gusto namin makasiguro, miss. Naman ng isa. Pakiramdam niya nanliliit siya sa pinag-uusapan nila. Daig pa ang isang bayarang babae sa dami ng lalaking ito na posibleng ama ni Elora. At ano, pagmamadaliin ninyo ako ngayon? Bakit di kayo magpadinain ng babaeng yan? Ines sa sagot niya sabay tingin kay Olive. Ewan ko sa'yo, Kiana. Kitid ng utak mo. May duty pa ako't wala akong panahon sa'yo. Tumalikod na to at iniwan ng 4 na lalaki sa harapan niya. Wala naman kaming gagawing masama sa inyo kung yun ang iniisip mo. Nandito lang kami para sa responsibilidad na posibleng isa sa amin ang ama ng bata. Siya walang pinagbabago ang ekspresyon ng mukha. Ganun pa rin, puno ng galit. Paano ako makakasiguro? Samantalang kahit nakiusap ako na hindi noon, ginawa niyo pa rin ako na masama. Wala nakasagot sa mga to. Mas mabuti pang ako na lang muna makipag-usap sa kanya. Sabi ni Wolf. Wala akong gustong makiusap sa inyo. Aniya rito. Don't be so hard on us, Kiana. Sambit pa ng lalaki pero umiling siya. Sige na guys, ako nang bahala dito. Taboy pa nito sa 3 lalaki. Hindi ba pwedeng makita ang bata? Hindi. Maagap na sagot niya, tinalikuran ang mga ito. Pumasok agad siya sa kwarto at kulang na lamang ilak niyang pintuan. Hindi niya yan ginawa dahil may mga nag-ground sa doktor o nurse. Mama? Elora said. Nakatingin sa kanya ang anak.
Agad siya lumapit dito at naupo. Gagalit po kayo? Hindi anak. Ani at pilit ng umiti para mapagtakpan ang galit niya. Dumako ang mata ni Elora lagpasan sa kanya. Mama, there's a stranger. Look! Anitong hinawakan siya sa braso pero agad ulit winaksi. I am so eager to sort things out. Nasabihin sa akin ni Olive lahat, napaisip ako na sobra. Gusto ko makita ang bata, please. Those three denied it. Why? Dahil kahit daw lasing sila o ano, alam nila paano gumamit ng babae sa safe na paraan. At least you get me? Oo, naunawaan niya kahit nahangal siya sa mga ganong bagay. At ikaw, irresponsableng nilalang? Napabuntong hininga ito. I am Wolf Zubiri. Lahat kami magpapa-DNA. Siguro para sa iyo hindi yun mahalaga, pero para sa amin, oo. Lalo na sa akin? Paano ka naniwala kay Olive? Tanong niya rito. May masama ba kung maniniwala ako? Wala na nga akong alam dati eh. Hindi pwedeng wala akong alam habang buhay. Umalis to sa harap niya at naglakad papunta kay Elora. Hindi niya ito nagawang pigilan. Ayaw niyang ma-stress ang anak niya. Hello? Bati ng lalaki habang siya'y nanatiling tuod, nakatingin. Hi po, sagot naman ni Elora. Di niya may kakailang pagkakahawig ng dalawa, lalong-lalo na ang mga mata. Diyos ko, paano niya ito ipapaliwanag sa anak? What's your name? Elora, yes, Pedrosa po. I am 6 years old. I am Wolverine Zubiri. I'm 30 years old. 30? Naupo si Kiana sa sofa. Nakikinig at nagmamasid lamang. Sino po kayo? Kilala niyo po si Mama? Well, hindi pa ako pwede magsalita kasi wala pang DNA. Ano pong DNA? Test yon para sa daddy at anak. Di umimik si Elora. Di naman nun naiintindihan ang DNA. I look like you. Anang lalaki kaya dun sa naalarma. Do not give her false hopes, Mr. Zubiri. Saway ni Kiana at tumayo. Lumingon to sa kanya at kaswal na nakapamulsa. Look at her, look at me. Aniya pero hindi niya pinansin. Wala siyang pakialam. Pagaling ka. I'm going now. Mainit ang ulo ng mama mo. Babalik ako, ha? Tumango si Elora. Di niya alam kung ba't ang bigat ng dibdib niya sa lalaki. Di tulad ng pakiramdam niya kay Asher. Please, let's have it. Yun na lang pakiusap ko. If she's mine, let me do my obligation as her father. Here. Kinuhang pitak at binigay sa kanya isang calling card. Ako na lang kontakin mo. Ako nang bahala magsabi sa kanila. Mukhang ako lang din naman ang interesado kaysa kanila. I see the reason why. I feel so attached to her. Pag-iisipan ko pa. Matatag na sagot niya nang tanggapin niyang calling card. Pero nang ibalik niyang mata sa mukha ng lalaki, nakatitig to sa kanya. Wolf was smiling. She's not.